Magandang umaga, nagbabalik ang BTV News Break. Sa kapapasok lamang po na balita, nagkaroon po ng riot sa loob ng New Bilibid Prison kung saan nasaksak at napatay ang drug lord na si Tonico, habang sugatan din sa naturang pananaksak ang drug lord na si JB Sebastian. Gayon na rin si Vicente C. at Peter Go. Ito pong impormasyon na ito ay mula kay Undersecretary Balmes, kung saan ang 30 sugatan na drug lord ay dinala na sa medical center sa Muntinlupa upang imbestigahan at paunang idaan sa paunang lunas. JB Sebastian, kung gusto niyang umattend doon without any immunity, nasa kanya yun. But he must be made aware of that. And of course, since it will affect him, dapat meron siyang lawyer. Sure ba tayo subpoena? Because during the hearings, from what we heard, parang they were willing to subpoena. In fact, there were, I think, motions to subpoena him. Pero bakit hindi na natuloy? Sabi nila, hindi na kailangan ng subpoena kasi when a person is an inmate, yung there are some political rights na suspended. So, hindi mo na kailangan subpoena ang isang under detention by the NBP. Sir, ano bang current status ng like si JB? Ano bang sinasabi niya ngayon? And are you still trying to talk to him in the sense that you believe that his statements will strengthen your case against the former Justice Secretary? Actually, hindi naman, I'm not attempting to talk to him. Katulad ng mga ibang witnesses, sinabi ko sa inyo na hindi kung mga witnesses yan eh. They have their own lawyers. They just, yung mga wives nila, relatives and lawyers, visited me here at the DOJ and told me na gusto nilang makiisa na sa war against drugs ni Pangulong Duterte. Pero hindi ako ang kumuha ng mga affidavits nila. As a matter of fact, napag-atasan lang ako, napag-utusan lang ako ng Committee on Justice na ako mag-conduct ng direct examination during the first day of the hearing. Hindi po ako may kagustuhan nun. The task was given to me the night before, gabi na mga alas 7 o alas 8 na. Tinawagan ako ng Committee Secretariat. Sabi sa akin nun, Atty. Aguirre, parang hindi nila gusto na kasi si Congressman Harry Roque dapat ang gumawa nun eh. Pero baka daw sila magbansagan ng bias. So, since ikaw magdadala ng mga testigo, you might as well conduct the direct examination. So, September 19 yun eh. Kaya't nagulat nga ako, ang dami-dami ng mga testigo, pag-aaralan ko pa. Ang ginawa ko, dinala ko yung copy ng affidavit. Gumising ako ng mga 3 o'clock sa madaling araw, although puwet na kami ng mga karamang araw. Pinag-aralan ko on how to question the witnesses. Pero, natutulang to set the record straight. Hindi ako may kagustuhan nun. Pero kung ako man may kagustuhan nun o kung sino, dapat pang magpasalamat ang ating mamamayan. Sa pag gano'n ang proceedings, mas malinaw na nakikita ng tao kung ang isang witness ay nagsisinungaling o hindi, kung isang witness ay kalmado o tense, kung isang witness ay straightforward magsalita or not. Mas maganda yung ganong pagtatanong. Yun nga ang ina-adapt sa court, kaya lang mahaba. But hindi naman unprecedented yon sa ating Congress. Ginawa na yun nung nakaraan sa Senado, but this was unprecedented sa House of Representatives. Pero halos katulad din ito nung ginawa ni Secretary de Lima. Hindi ba siya nag-question and answer kay Matubato? Pareho lang eh. So, clarify lang dun sa article na lumabas today sa Philippine Star. Parang you were quoted as saying na si JB will appear if ever dun sa Congress and that ang iti-testify niya raw is yung food supplies na issue, hindi yung drugs. May yun na nakarating sa akin na gusto ni JB na i-limit ang kanyang testimony sa
dun sa anomalya sa pagkain, where about 10 million a month is being distributed to the high officials of the government. Sir, considering that parang magkaiba yung nature ng quote-unquote testimonies ni JB nung first batch, because as you said, yung iba voluntary and then next week affidavit, ito kasi sir, parang he's uncooperative so far doon sa drug angle, di ba sir? So is there any compelling reason still to present him, or parang we can do away with him na? Just the way it is right now. Sa akin, kung ang katanungan kasi dyan sa investigation na yan why did drugs, illegal drugs, proliferate at the New Bilibid prison? Palagi ko, wala nang kwan dyan wala nang question Kasi walang question dyan dun sa trading ng illegal drugs sa loob ng NBP, dun sa mga kaluwagan na binibigay kung ikaw ay nagdi-deal sa drugs, dun sa mga kubol na yan. So, there's no questions. I don't know what's the reason pa kung dapat kailangang isubpina pa or paapirin pa si JB Sebastian. Pwedeng hindi na sir, no? Sa akin lang pwedeng na kasi very clear na yung mga testimonies ng mga other inmates Sir, pero sabi nyo kanina hindi pa kayo nagtatry mag-approach kay JB, sir. So, sir, sino yung nagsabi sa inyo na gusto sana niya magsalita pero limited lang dun sa food? Mayroong mga tao na on their own initiative ay gusto nilang makatulong talaga na talagang palitawin yung totoo at saka yung participation ni Secretary de Lima doon sa drug trade sa NDP. So sila mismo ang gumagawa ng paraan para makausap si JB Sebastian at ganun daw nga ang nakarating sa akin. So ano sir ang naging next na ano nyo doon? Nalaman nyo na yun lang yung gusto mong sabihin? Tinanong nila ako, secretary, ano bang gagawin natin dito? Sabi ko hindi. I rejected it. Sabi ko, pag hindi rin lang buong katotohanan sasabihin niya, I reject it. Sir, may update na po ba kaya Ronnie, Diane, and yung president? Anong status na nila? Nakita ba sila? Wala, hindi namin malaman kung nasan si Ron Dayan. Apparently, nagtatago siya. Pero siya ang gustong paapirin din sa House Committee. Sir, si Jonel? Sino? Jonel? Junel is with the sa Presidential Security Group. Baka mapir siya. May affidavit na po siya sir to your So far, knowledge? to my knowledge, wala pa. But hopefully, mag-execute siya ng affidavit. Pero sir, nagsabi na siya na interesado siya tumalak at mag-execute sa second act. May ganun ba siya parang... Dun sa pakipag-usap ko sa kanya, parang inclined siyang kumuha ng affidavit. So nakausap mo na po siya in person sir? Yes. Sir, ano status niya sa 3 days ago. Ano status niya ngayon? Wala naman, nandun lang siya. But because his name crop up, parang as a matter of course, iniimbestigahan din siya ng unit niya. May subpoena na for him sir? Wala pa. Wala pa. Kasi ang next hearing would be on October 5. So siguro we'll recommend the persons to be subpoenaed bago ako umalis kasama ni Presidente papuntang Vietnam. Sir, nakwento nila sa'yo kung ano yung nalalaman niya sa document. Si Jonel, At may pwede ka bang sabihin sa amin? mayroon pa kaming inaalam tungkol dun sa knowledge ni Jonel sa drug trade. Kaya siguro premature pa ngayon. But naikwento niya sa akin yung nalalaman niya. Meaning to say, in the nature of what sir, yung nalalaman na yun sir? It's something that will incriminate? Yung sinabi niya sa akin na sinabi niya sa akin na talagang ang nakita niya ay yung talagang closeness ni Secretary de Lima at ni Ronnie Dayan, kung saan daw sila pumupunta, sa Bicol, sa Pangasinan, sa Mindanao, sa mga hotel. Ayun, sinabi niya sa akin na sila lang ang kanilang tinutulugan paggabi. Sir, yung nabanggit na bagman siya, did he deny sa inyo?
ba sabi sa hearing bagman si Jonel? Nagpipick up din siya ng pera for Secretary. So, Hindi pa siya makapag-decide doon sa angle na yun. So, si JB Sebastian daw po, a day before the congressional hearing, umamin na daw po. But it's another thing to this. Yeah, tama yun. That's correct. Kaya sabi nga nung nagsabi na ayaw niyang umamin pagdating dun sa illegal drug trade. Ang gusto lang niya ay tungkol dun sa illegal anomalies, corruption doon sa monthly 10 million anomaly per month tungkol sa food supply. So considering parang yung role niya dun sa alleged na pagkukota dun sa, di ba, iniutos na pagbebenta is so major, parang the possibility na mabigyan siya ng immunity is parang remote compared to the other resource persons already presented, sir. Pakiulit. Considering, sir, yung role niya dun, di ba, siya talaga yung nagmamando dun sa pagbebenta, dun sa pagbibigay ng quota, dun sa pagbebenta ng shabu. That is a very major role. So, parang the possibility of his immunity is remote as compared to the other resource persons. Ang possibility na siya ay umamin, baka yun ang medyo malabo. But with respect to immunity, nasa kanya yun eh. Kasi kung aamin siya and then will seek immunity, he is ready to execute an affidavit para mapaloob natin sa witness protection program, then nasa kanya lang yun. Pag ginawa niya yun, we will consider it. So you're not closing your door to that, sir? No, definitely not. Sir, in terms of building your case against sir, what pieces of evidence are you still trying to gather right now? Yung tungkol sa mga testimonial evidence, sobra-sobra na eh. So, ang kinakailangan ko ay yung to build up the documentary evidence against her. At yan, ay alam na ninyo kung ano yan, yung mga chiefly, yung mga bank records where this money, illegal drugs, money on illegal drugs were stashed. Sir, were you able to locate where former Bicol Director Bugay is? Kasi apparently, mukhang siya raw po yung mag-connect dun sa a person higher than Senator Bicol. Hindi ko pa na ko-contact si Major ba? General Bukayo. General Wala Bukayo. rin sealers pa, sir? Nakausap ko na siya. He is one of my resource persons bago ko umpisa ng pag-investigate sa Bucor eh. Wala naman yan sinabi sa akin at that time except for the fact na napilitan siyang mag-resign from Bucor because of the threats on his life. So walang feelers, sir? Meron. May feeler siya sa'yo, sir? Ngayon, for this probe? Yes. So, yung balik tayo sa JB Sebastian, apparently, hindi kayo inaamin yung illegal drug trade, but yung other alleged anomalies inside the NPT, and among them, you mentioned earlier, tungkol sa pagkain. You mentioned, sir, 10 million a month. Kanina, sir, interview niya. And hindi ko na nga pinursu yun eh kasi ayaw ko nung hindi whole truth eh. So, nireject ko na yun outright. So you're not looking into that? You're not looking into possible anomalies dun sa mga delivery ng food or kung ano man yun? For now. Well, we are looking into that, but we want it to come from the mouth of a credible witness. So I'm not sure if you've reacted to this. Yung sinabi ni Senator De Lima last Friday daw na parang lumalabas ang katulong na ngayon ng gobyerno sa fight against drugs ay yung mga mismong drug lords na rin. Yung reaction. Paano magiging katulong yun? Yun ang nga ang gusto nga yung mga witnesses kong ipresenta, yun nga ang gustong matigil na yung drugs na yun eh. Alam mo si Senator De Lima nawawala na. Hindi na maganda yung kanyang mga katuwiran eh. Hindi na niya iniisip, basta siguro because of the so many he was wafted by kung ano-anong mga napakaraming mga akusasyon kaya siguro talagang gulong-gulo na yung isip niya eh. Hindi na tama yung mga justification niya
napakahina ng kanyang mga katwiran. Sir, yung possibility na like for example, in the case of Dayan, because key figure siya dito sa entire controversy, yung possibility na mag-recommend kayo na ipa-arresto na siya ng committee is there? Because di ba meron namang powers na It's ganun, sir? it's the committee's call. The moment that you issue a subpoena, pag invitation lang, walang kwan dyan, no? Walang warrant of arrest. But the moment he is issued a subpoena to appear and he ignored it, then the committee could order his arrest. Sir, So, clarification lang po dun sa mga bank accounts, yung sa anak ni Dayan, sa yung the other batman, can you give us the exact amount nasa bank accounts? I think hindi pa pwede ngayon eh. Bawal nga eh. Confidential pa yun. So, kung paano magiging strategy po kayo sa business niya? Kung no longer hindi na siya certificated or i-encourage to testify for Congress? Sa akin, he is no longer needed insofar as yung congressional investigation is concerned. And he can expect to be one of the respondents Precisely. in the event that you file the Precisely. Pag ayaw niya makapag-cooperate, then he could be sure that he would be one of the respondents. So, sir, as far as the DOJ is concerned right now, can you give us, like for profiling purposes lang, sir, ano ba talaga, sir, yung parang pinaka-role na nga nitong GB na to sa drug trade inside NBP? And gaano ba siya ka-powerful, sir, na siya mismo sa loob? Clear naman yun eh. Daming nag-testify sila doon na talagang yung words ni JB eh talagang batas na dapat mong sundin. So, dun sa role niya, clear din naman na para suportahan ang election campaign ni Secretary de Lima, ni-require niya ang lahat ng mga bosyo, yung mga leaders ng mga sa loob ng Bilibid na magbenta from 5 kilos to 30 kilos a month. So, yun ang walang very clear yun eh. Is he the most power? Siya ba yung parang pinaka, kasi may mga iba-ibang gang leaders yun, diba, sir? Is he the most powerful there? He is the most powerful. Kinatatakutan siya. His words are the law. Kasi nga, because of perceived, hindi lang perceived, because of his closeness to Secretary de Lima. Malakas. Alam naman natin pag sinabing malakas ka diyan kay de Lima. So yun. Ganun. Alam naman natin na kahit outside, pag sinabi kang malakas yan kay Secretary, ganun, malakas yan kay Presidente. So alam natin kung bakit ganun sinasabihan. Malakas. Kaya nare-reflect o nagra-radiate yung power ng tao na parang handler niya dun sa kanya. Secretary, meron po bang pinili tayong ultimatum sa NBI para tapusin ang investigation? Hindi ultimatum. As a matter of fact, ngayon ko pa lang ibibigay itong case na ito. Masyadong maraming lead na dapat i-pursue. Talagang dapat ito yung magagaling ng mga investigador. Yung nangyari itong mga nakaraan, yun ay produkto ng katulad kong amateur sleuth. Sa sleuthing ko lang yan pero hindi ko na kaya. Pero alam ko kung saan pupunta, alam ko ang gagawin ko. Kaya lang, we have no people here in the Department of Justice na makakagawa nun. Dapat talagang yung mga veteran investigators, mga galing. You're going a few weeks back when you, in a press con, confirmed yung existence ng mga deposit slips, sir, amounting to millions. And you said that those have yet to undergo validation, evaluation. May update na po doon, sir, kung merong mga authentic doon. Meron na. Nakuha ko na yung talagang totoo. And we'll be asking the AMLAC. Sir, are we seeing the possibility? Doon sa mga, ano na yun? Itong second wave of my inquiry sa AMLAC. Yeah, but First lang yung una eh. But of course, yung sinama na rin namin yung sinasabi ko noon na parang sinusubukan kami ng mga fake. So meron doon sa fake na yun, merong turned out to be authentic, sir? And then the amounts? Meron. Although yung iba ay isang number lang o dalawang numbers lang ang binabago. What about the amounts, sir, na Iba ang indicated? amounts. So we're seeing the possibility na before the year end, there will be proper charges filed against Senator Lima.
Hopefully, before the year ends, pwede. Kung depende sa bilis ng investigation to be made by the NBI. Actually, it's either today or tomorrow ko lang may bibigay sa NBI yung relevant din siya, sir, yung mga malaman natin yan pag yung complete picture ay nakuha na natin. Sir, yung sa bank account po, sabi niyo po na hindi po siya dun sa ibang corporation, sir. Sinasabi niyo po na maybe the drug money ay na-invest dito sa Filipino or both corporations na baka kaibigan ng mga drug. Hindi na-invest. Ginagawan lang, na-deposit. Ginagawan lang yun. Hindi na-deposit po dun sa corporation. Sa corporate account na yun or individual person's account. Ito corporate account, sir. Corporate account. Merong corporate, merong individuals. Nakuha ko na. drug money, sir, allegedly drug money, sir. Or from yung mga transactions. Doon pinadideposit ni JB. JB. Corporate account. So, sir, connected na yan kay Regina, yung mga accounts? Iko-connect pa lang natin. Sir, may total amount po yun? Wala pa. Nakuha ko lang yung name and account number. So yung Chinese, kasi parang 300 Chinese drug lord na inmates sa loob ng NBI, were we able to get in touch with them? Kasi mukhang si JB yung nata yung hawak niya yung nahawak. Yun namang Chinese doon, hindi naman sila nasa isang lugar eh. Although ang parang sinasabi noon, maraming Chinese doon sa lugar ni JB Colanco. Di ba ganun ang kwan, di ba? Ganun ang parang testimony nun. If I remember right, yeah? Sir, so what can we expect in the next hearing, which will be in October na po, sir, on the part of the DOJ as to the number of witnesses? Nadagdagan po ba, sir, yung mga nakapila na sino-sino pa, and what will be the direction of the DOJ in the next hearing? Yes, we will be presenting more resource persons, but not any more inmates. So in terms of testimonies and documents gathered, how far are we to concluding that Senator De Lima is indeed linked to this drug activity? Well, later na lang yun, no? Kasi sabi ko nga, simple nga lang yun eh. Halimbawa, pag yung isang tao na alam na malapit kay Secretary De Lima, nakakitaan mo ng mga talagang malaking yung mga deposits, for example, hundreds of millions. So alam mo naman na hindi maaaring mag-earn ng 100 millions yung taong yun. So circumstantial yan unless merong direct deposit later on sa kay Secretary De Lima. So sir, what are the charges that Senator De Lima might be facing in case that you file them? Violation ng drugs law. First time mga Section 5, Section 28, and pwede rin ng revised penal code. Pwedeng pagsabayin yan eh. So criminal and admin. Sir, matatanggal ba siya bilang senador? Usually kasi, pag nag-file ka sa sandigan o sa ombudsman, dalawa ka agad ang fina-file. One administrative, one criminal. So, mas mabilis yung administrative. Meron ka agad ruling whether you will be removed from your position. So, pag ganun ang nangyari, then you will be removed
from her being a senator. Hindi kasi si Junjun- Katulad nung, wag na tayong lumayo, dito sa hinahawakan namin before, kay General Napeñas. Pinailan siya ng ombudsman ng criminal and administrative. Yung administrative tapos na. Pinatatanggal na sa trabaho. Sir, pwede din ang sitting senator, sir, ma-unseat through administrative proceedings before the ombudsman. Kasi, I believe so. Sir, clarify lang something you said yata earlier sa message mo, sir. Magkaka-random drug test ba, sir, for DOJ employee? Matagal na naming kwan yun eh. Bago pa man yung mga random test ng ibang mga agencies, ibang departments, matagal na namin plinano yun eh. But because of the lack of undersecretary during that time, hindi na implement. Ngayon lang may USEC na ako, so i-implement na namin. Sir, employees lang. Sino pa po? DOJ employees. Prosecutors, the attached agencies din po, sir. dito lang muna. Sir, going back to the resource person, sir, anong mga resource persons po, sir, galing sa mga agencies Well, for the next hearing? We'll try to get Aside from Janelda, sir? Aside from Janelda. Sino ba, sir? Security, sino ba, sir, yung mga iharap? Actually, ngayon lang namin i-finalize eh. Kasi si Director Geran came from abroad. Ngayon lang siya he will be joining us after lunch. Gagawin namin i-recommend namin ho to subpoena. Kung mayroon ko yung alam na address ni Dayan, susubpoena natin siya. Sir, pero nag-check na sa immigration kung naroon pa siya. Sa immigration, nag-check kung nandito pa si Dan. May HDO pa, sir. Kasi wala namang kaso pa sa kanya eh. May mga taga-immigration dito, tingnan natin kung nakalis na sila. Hindi na sir lagi sa lookout po. Pwedeng lookout. Pwede yun. Dayan lang, sir, for other witnesses. No, yung other witnesses, si Ronnie Dayan, kung sino pa yung tatago. Pilitin ko rin mapir itong si Juan, si Jonathan Caranto. Yun yung nasa matrix ni President na nagsabi na 6 na beses siyang inutusan ni Secretary de Lima para mag-deposit ng 40, 20, 60,000 pesos sa account ni Dayan. Pero tinanggi niya yung mga fake na accounts na yun. Hindi na pumapasok sa kanya. Sir, yung mga security na ihaharap, may alam sa drug trade o dun lang sa relationship allegedly ni Secretary Lima at Dayan? Both. Sir, going back to Caranto, despite the fact, sir, na yung pag-execute niya ng affidavit, sinabi lang yung limitation ng naging mga deposits niya, bakit po magiging material 2%? Meron kayong ibang info na nakuha pa, sir, about Caranto? Wala, yun lang. Material yun in the sense na that will establish the relationship between Dayan and De Lima. Sir, hindi karate, sir. Part ba ng binigay niya ng ang laugh yung sa account niya? Kasi verify siya sa video. May existing yung account pero non-analysis. Yeah, no comment. Bawal. So, dito sa, nagkakaroon kasi ng guessing game din sa high-level LP official. How close is that official to this drugs? Ano yung kinalaman nito? Tanong mo si Secretary de Lima, siya ang nagsabi nun eh. Di ba? Wala naman nagbabanggit na pangalan ng high level LP official, siya nagbanggit nun. Kinakailangan niya kasi. Wala kayong iniimbestigahan na ganun? Well, hindi. Sa pag-imbestiga namin, maaaring pumunta doon. But definitely, sabi mo ganyan, very raw. I'm not mentioning any names. Siya ang nag-mention kasi gusto niya may kakampi siya.
Gusto niya maging kampi si President Pinoy. Sir, can we ask about your meeting with Marcelino? Wala, yung courtesy call lang yun, dinala lang ni Kwan. Hindi ko alam yung Kwan na yun eh. Dinala lang ni Attorney Persida. Sir, ano na pag-usapan? Wala. Sabi ko, I could not talk about your case because you have a pending case for the DOJ. As a matter of fact, ngayon ko lang nakita yun si Colonel Marcelino in person and I have nothing to do dun sa reversal ng kanyang resolution. Kasi hindi pa naman umaabot yan sa akin eh. Nagulat nga ako. For the first time, nakita ko yung reversal ng resolution niya doon lang sa dyaryo. After that, hindi naman umabot pa yan sa secretary. Doon pa lang yan, kay PG pa lang yan. So, wala akong nalalaman doon. I have not even read a single sentence doon sa resolution na yan. Any other questions po? Okay, you have enough materials na siguro for today. Thank you. Thank May you. meeting lang Happy po kami. anniversary. Ipapadala na lang po yung sa respective rooms daw po niyo yung konting lunch. Because we're going to use the venue for ano. Yes, we will email. Tapusin lang namin, may meeting lang kami.